Kakapasok lang na balita, Chinese Coast Guard huli sa aktong pumasok sa loob ng Bao de Masinloc. Dito agad nagkasa ang Philippine Coast Guard ng investigasyon sa namonitor na dalawang China vessel na pumasok sa bunganga ng lagoon. Dito na pag-alamang may boya na namang inilagay ang China. Habang pagdating kasi ng Philippine Coast Guard, paalis naman ang 2 Chinese ship. Hindi pa nga magde-deploy ang PCG ng barkong magtatanggal niyan dahil sa sama ng panahon at sa lakas ng alon. Aalisin naman daw yan agad sa lalong madaling panahon. Dito nanindigan si Commodore J. Tariela na bantay sarado ng Pilipinas ang bawat galaw ng Chinese Coast Guard. Hindi lang din sa Bao de Masinloc, kundi sa Pag-asa Kalayaan Group of Island katuwang ang US Navy warship. This is the reason why we're conducting MDA flight, no? In cooperation with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and alternatively with Philippine Coast Guard aircraft to make sure na walang significant changes nangyayari sa BDM. Naman yung current sea condition ngayon sa Bao de Masinloc. I don't think that Chinese Coast Guard vessels can also withstand such heavy condition ng alon dito sa BDN, just in the west in Bao de Masinloc, but even in other areas ng Kalayaan Island Group para ituloy natin ang pagpapaigting ng presensya ng Philippine Coast Guard dito. Tahimik nga ang West Philippines ngayon dahil sa presensya ng barkong pandigma ng Amerika. Walang banggaan at walang water cannon. Ang kinakalaban naman ngayon ng China ay ang Japan. Akalain nyo, sabi ng China, tutol silang magpapalakas daw ng militar ang Japan. Samantalang ang China, libo-libo ang mga missile, sandamakmak na barkong pandigma. Kung ayaw daw ng Japan madulog forcefully sa gera, i-withdraw daw ni Takaichi ang balak niyang pagsali sa digmaan. At talagang pinagbantaan pa nila ang Japan, ha? 我向高市早苗再提存亡危机事态，究竟是何居心？ 是否要重蹈军国主义覆辙，立即停止干涉中国内政，收回挑衅越线的错误言行，不要在台湾问题上玩火，否则由此产生的一切后果将由日方承担。如日方胆敢武力介入台海局势，将构成侵略行为。 中方必将迎头痛擊. Nanindigan naman si Japan Prime Minister Takaichi na hindi magbabago ang desisyon niya. Magdi-deploy ang Japan ng warship together with US and other allied countries tulad ng Pilipinas. If a military attack were launched against Taiwan and a naval blockade were carried out using warships, together with other methods, then the use of force could occur. For example, if US forces were to come to break the blockade and another party were to employ some form of military force to prevent that. Kayo, anong masasabi nyo sa panawagan ng China ng itigil ng Japan ang pagpapalakas ng militar? Karapatan naman ng Japan yun, di ba? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.